POK. Oh, sabi ng lolo mo, well, your mom is POK. She made patol to this, to that. Di ba? So, maloloka kayo. Magka-showbiz tayo, di ba? Si Netch, alam ito ng showbiz kung sino ang pinatulan ni Tetch. Oh, di ba? So, wag niyong ilihis ang issue. So, itong si ano na to, si Sexy Star, mga kababayan, pinagkakalat niya. Maganda, actually maganda yan. You know what, Sexy Star? Napakaganda ng ginawa mo. At least na pag-ingat namin si Cathy, at least kung may mangyari sa kanya, alam namin na abang-abangag lang ang tutsugi sa kanya. Wala namang ibang tutsugi sa kanya kasi wala siyang kaaway. Grabe naman. Ang dami yun ng pinagbabanggit na pangalan pero wala talaga. Actually, si J.M. Morales na hulaan yan. May message niya ako. J.M., don't mention that, ha? Magbigay ka lang ng clue. Basta may jowa siyang money launderer. O, naglo-launder naglalaban ng pera. Okay, next. So sabi ng mga hangag na talagang kailangan makapunta ang Duterte at ang pamilya ni Inday Sara, sila ba to? Kasi para imbestigahan nga daw yung extrajudicial killing ng panahon ni Pangulong Duterte. Ulitin ko ha, mga kongresista, bakit ayaw niyong paimbestigahan yung nagpagurgor sa kanyang sarili na PSG? Dahil binulyawan ni Lisa Smugs. At ang mga PSG, inuutusan pa ni Lisa na mag-pick up ng pera sa isang bangag ayon kay Cathy Binag na si Altenco. Di ba? Bakit ayaw niyong paimbestigahan ito na gumurgor sa sarili niya? Dahil hindi nga natin alam eh. Baka mamaya may gumurgor na iba kasi hindi ito lumabas sa media eh. Para sabihin o gumurgor sa sarili niya katulad nitong kay Percy Lapid. So ngayon, ang sabi ng mga kongresista, gusto daw nila ipatawag ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, para imbestigahan ang patungkol sa mga sindikatong Chinese. Eh mga jutang may sindikatong Chinese. Andyan si Michael Ma, pinangalanan na smuggler sa Kongreso. Kumusta na si Toto Swansing? Siya ang nag-epal-ipal. Nabayaran ka na rin ba, Swansing? At ng iyong anak? January 29 of 2023. Isa't kalahating taon na noong pinigil ni Marcos Jr. ang hearing dyan sa smuggling na yan. At ang nasasangkot dyan, mga sindikato, mga Chinese syndicate at mga kasabwat ni Lisa at ng pamilya niya sa Bureau of Customs. At ikaw, dating Senate President Zubiri, isa ka sa ka-meeting ni Bangag Jr., kasama mo si Romualdez doon sa sinasabi niya na legislative agenda, then after that meeting, hindi nyo na tinuloy ang hearing. Ngayon, Zubiri, di ba tinraidor ka nila? Diyan sa Senate presidency na yan. Bakit hindi ka ngayon i-redeem mo yung sarili mo? Bakit hindi mo ibukelya sa taong bayan kung ano ang inutos sa'yo ni Bangag Jr. para hindi ituloy ang hearing dito sa mga sindikato at smuggler na mga Chinese? Bakit si Duterte ang dinidiin ninyo? Ito namumuno, kasabwat lahat ng mga Chinese, hindi lang Chinese. At iba-ibang mga lahi sa kanilang mga sindikato, sa kanilang mga pag-aano ng pulburon. Bakit hindi nyo pa imbestigahan? Barkadahan. Thank you, Palangga. Mag-ingat ka, Miss Cathy at Dear Palangga. Shirley Xiao. Thank you so much, Palangga. So bakit hindi nyo pa imbestigahan ang involvement ng pamilya ni Bangag at ni Lisa dito sa mga sindikatong Chinese? Bakit ang nananahimik na si Pangulong Duterte na supposedly i-enjoy na yung retirement niya, pinag-iinitan ninyo? Bakit? Kasi napakalakas ng lolo natin. Sa kabila ng paninira ninyo, hindi mabubura sa isipan ng taong bayan na minsan ay meron siyang sinabihan
na napakayaman at bilyonaryong lusyutan na kapag hindi ka nagbayad ng tax lusyutan, ay tutuliin kita. Nataranta si lusyutan, ayun, nagbayad ng 6 billion. Bakit ito ang tinitira nyo? Yung may mga accomplishments na napabago niya ang sistema dyan sa airport. Nawala ang mga nangungutong, nawala yung mga nagtatanimbala. Bakit hindi nyo ipatawag itong mga sindikatong kamag-anak ni Lisa Marcos at mga kamag-anak ni Bangag Jr. ang kanyang mga inappoint? Katulad na nga lang ni Michael Mann, na special envoy to China, na hindi dumaan sa tamang proseso at hindi inulat mismo ng mga media. At again, yung pag-appoint kay Michael Ma, doon sa hindi pa nakakabili ng book, nandito lahat yan. Sa istorya ng libro ni Attorney Vic with supporting evidence, nandito lahat yan. Andyan naman. Okay? Oh, by the way, yung mga taga-Japan, mag-email kayo sa Kingmaker. Ano ba email nila? Bago parating na yung supply, sa Japan, si Raimi ang kontakin ninyo. By the way, ito na pala. Okay, tignan ko lang. Ano ba yung email niya? Okay. Kingmaker Tokyo Japan at gmail.com. Sa Japan, Kingmaker Tokyo Japan at gmail. Lahat ng mga palangga ko sa Japan, mag-email kayo dyan for your orders. Kingmaker Tokyo Japan. Okay, ngayon, balik tayo. So, nandito lahat yung tungkol kay Michael Ma at iba pang mga gustong i-appoint ni Lisa Tanas. You talk about Chinese na imbestigahan? Andyan lang sa paligid ng bangag. Bakit hindi yan ang imbestigahan nyo? Bakit gusto nilang talaga nilang anuhin? I-trial si Pangulong Duterte dyan sa Kongreso na yan. Of course, utos ni Lisa Tanas. Ulit-ulitin ko. Nung ako ay sinusuportahan ko pa ang mga bangag, pinupush ako ni Lisa na kausapin ang mga Duterte, sino man ang mga kausap ko sa Duterte, na i-appoint si Marcos Jr. sa Department of Agriculture. Kaya di ba yan ang kinuha ni Kuting? Kasi sila ang promotor ng smuggling at hoarding. Patungkol sa droga, ulitin natin, yung alitagtag. Oy, kayo mga quad committee, ano kayo? Quad committee ng Kaletsehan. Yung alitagtag na nahulihan ng pulburon, 1.8, naging 1.4, naging 1.2. Nasaan na? Protektado yan ni Bangag Jr. Protektado yan ng bangag na gobyernong ito. Protektado ni Lisa Tanas siya mga yan. Dahil kung gusto nyong malaman kung sino ang nasa likod ng alitagtag pulburonic na yan, bakit tahimik kayong mga jutang ginemes kayo? Bakit? Napakalaking pulburon yan na sisira sa kinabukasan ng taong bayan. But you don't do anything because alam nyo sa sarili ninyo na ang mastermind ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas, smuggling, kidnapping, pulburonic, walang iba kundi ang mag-asawang bangag at ang pamilya nilang mga bangag. Kaya nga si Amy Marcos, magsalita ka na. Hindi ngayon, bukas. Pag hindi ka nagsalita bukas, Senator Amy Marcos, pag hindi ka nagsalita bukas, okay, ayan ang mga palangga ko. Yayariin kayo ng mga palangga. Sabi ni Palaigit, si Kong Adjong ay kawatan yan. Palangga, halos naman sila dyan, lahat kawatan. Kung meron mang hindi, mangilan-ngilan na lang siguro yan. Now what? Okay? Ano sabi mo, Barbe? Ano sabi ng mga kongresista? Kaya daw nila imbitahan si Pangulong Duterte kasi titignan, gusto daw nilang malaman yung mga eksperyensya at wisdom. Putang inuulol kayo. Gusto lang daw nila malaman yung eksperyensya ni Pangulong Duterte at wisdom. O, di-interviewin niyo si Pangulong Duterte. Ikaw, Barbers, umayos ka nga. Gusto mo malaman yung experience ni Pangulong Duterte at yung wisdom niya? O pumunta ka sa kanya, humingi ka ng tulong sa kanya. Mr. President, gusto mo, para daw makatulong kung paano sila mag-craft ng batas, maggawa ng batas sa Congress. Eh di kadyutahan, pinagluloko tayo. No, your purpose is litisin sa inyong korte, dyan sa Congress, at hahanapan nyo ng butas para i-contempt nyo o pahiyain ninyo, katulad ng ginagawa nyo dyan sa pag-contempt.
kay Lorraine at kay Eric, kay Morales at sa iba pa. At doon sa pag-try niyong i-contempt itong si Spokes Harry Roque. Katulad ng ginawa ni Gatchalian. Yung mga nayupak kayo, ang laman ng jutak nyo ay laman ay burak. Wala naman kayong alam. Your purpose is para mangawat. Dahil kung kayong mga kongresista para sa Pilipino, ang gusto ninyong mangyari, matagal nang asensado ang Pilipinas. Pero your purpose is mangawat, suportahan ang mga bangag, wala kayong pakialam kahit alam nyo na si Bangag Jr. ay tumitira, kitang-kita nyo na may pulboronic. And with this authentication, mga kababayan, ayan, figure 4. Conclusion, sa video na hindi altered, katotohanan na si Bangag ay addictus benedictus. Pero again, uy, si Rosana, wala namang partner na ibang uy, gusto-gusto ko yan, no, kabataan, ganda-ganda niyan, ha? Si Osang. Hanggang nga naman ngayon, very prangka din, di ba? Parang si Inday Annabel. Anyway, mga palangga, nakakatuwa kasi mga prangkang tao, you know? Dire-diretso yung mga hitad na yan. So ngayon, gusto daw nilang imbitahan. Alright? Para daw paano sila gumawa ng batas. Magpapaniwala kayo, matapos makipagsabwatan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., na papasukin ng ICC. After sasabihin ni Bangag Jr., no. Hindi namin yan, hindi dapat yan pinapapasok ang ICC kasi ang Pilipinas ay, tama si Pangulong Duterte na tayo ay kumalasa dyan sa ICC at gagawin ko ay kung ano yung magandang nagawa ni Pangulong Duterte, continuity. Ano ginawa ni Bangag? Dahil siya ay wala sa matamang katinuan, nakipagsabuatan sa ICC para damputin o para ibenta o ipagtaksil, ipagtraidor ang mga Duterte at kasama na si Inday Sara. After all, ng pambubudol nila sa pamilyang ito. Okay? After all na pangbubudol nila sa pamilyang ito at saka sa pamilyang Pilipino. More on sa pamilyang Pilipino na sinasabi nilang kanilang iahaon pero wala na pera ang Pilipinas. Dahil hinakot na nilang lahat. Halos lahat ang mga yan, ulit-ulitin ko para isaksak ko sa isipan ninyo. Yung mga, ito na lang si Tambaloslos, di ba? Nag-donate ng $2 million sa Harvard. Kung matino ka. Samantalang kami dito na mga na mga immigrants sa iba't ibang bansa. Ano ginagawa natin? OFW. Hindi ba tayo ay naglilikom ng pera? Nag-chip in tayo kapag may kalamidad. Dahil gusto natin tulungan ng ating mga kababayan na mga binaha katulad ng mga nakaraan, di ba? Karina o kung saan man. Di ba? Kayo ay nagtutulong-tulong, nagbibigay kayo ng pera. Pero itong Speaker of the House, nagbigay ng $2 million. So sino ang iniisip nila? Kayo dyan, ang mga taga-Bisaya, kayo dyan sa Leyte, o kayo dyan sa Pilipinas. $2 million ang layo ng mararating. Kung ako ay may extrang $2 million, paaaralin ko ang mga batang deserving students with that money. Bibigyan ko ng certificate. Alam mo, plano ko yan, mga palangga. Minsan nag-iisip ako, if I have that money, yung mga deserving students, ito certificate. Ibig sabihin, certificate sa school na whatever. Certificate na ikaw, libre ka na sa high school mo. Walang high school naman, public school pwede, di ba? Libre naman sa atin. Pero mga college mo, ikaw 4-year course ka palangga. Tapusin mo lang yung high school mo. O saan ka nakatira? Let's say Manila. O sige, meron kang scholarship sa ganitong school. Saan ka sa Cebu? O ganyan. O may ganito kang scholarship na kahit anong kurso mo, prepaid na yan, bayad ko na yung eskwelahan na yan. Binayad ko na. Kung ako ay may $2 million, yan ang pangarap kong gawin. But I don't have $2 million, mga palangga. Kahit 1 million, wala. Kahit nga 100,000, wala eh. You know what I mean? So yun nga lang. I hope iyayaan tayo ng langit. Di ba? So, yun yung pagkakaiba. Sila, itong mga politika to, they don't care. Kasi magpapasikat lang sila or merong bawi yon. May catch yung pagdodonate. They don't care kasi hindi naman nila pera yun eh. Pera ng bayan. Payat nga lang yung $2 million eh. Yung 1 trillion na flood control, saan napunta? Yung 800 billion na unprogrammed funds, yung sa PhilHealth at marami pang iba,
you know what? Everyday nangangarap ako. As in, ito yung pangarap ko. Pinapagalitan na ako ng mga Junakis ko, Mama, paggising mo, puro na lang politika, puro ka lang mura-mura. Sabi naman ako, dati minumura mo si Noy. Ngayon patay na si Noy, iba na naman ang minumura mo. Sabi ko, mga jutang gentlemen, sabi ko, anak, I cannot change my DNA. Doon ako pinanganak eh. Doon tumitibok ang puso ko. I left my heart in the Philippines. Parang I left my heart in San Francisco, di ba? But it's true. Kung meron akong kapasidad na ganyang karaming pera, ang dami ko ng eskolar ng bayan ngayon, totoong eskolar. Pero itong mga politiko na to, halos lahat yan may bahay sa Amerika. May bahay sa Thailand. Kasi yan ang mga destination nila ngayon dyan. Dahil actually may mga nakausap ako ng mga prominenteng tao na they chose to retire in Thailand. They chose to stay in Thailand. Kasi nag-e-enjoy sila doon na walang nakakilala sa kanila. At hindi daw corrupt ang gobyerno ng Thailand. Sa Pilipinas, pag negosyo ka, pagpasok mo pa lang sa, sa barangay, pagkuha pa lang ng mga business permit, lahat kawatan na. Doon sa Thailand daw, may mga kakilala tayo doon, ng mga prominenteng tao, na very smooth sailing, may mga negosyo sila doon. So imagine niyo, how can you invite, ngayon may mga drama si Kuting about the tourism, how can you invite tourists or mag-retire sa Pilipinas kung tayo ay 5 tayo sa most riskiest in the world. At tayo ay hindi pinipili as one of the countries na hindi magandang destination to retire because of the high crimes. Pagpasok mo pa lang, sabi ko nga, ulit-ulit sa airport, mga kawatan na yung nasa loob ng airport. Asikaso ka ng mga anything papeles, ang mga jutang ginimes, mahinang lagay. Panahon ni Duterte, yan ang pinarioritize niya, ease of doing business. At dapat kapag nag-ayos ka ng papel, right there and then, isang araw lang tapos na, katulad sa US. Taga ka lang ganun. Lahat online Pati signature online. Hindi ka na kailangan pumunta sa City Hall. You have a choice. Lahat daw gawin mo online. Kasi walang red tape. Kung meron man siguro, I know it's not perfect government, of course. Meron man siguro, but based on the experience, wala yung, baka naman maglagay ka. Baka kukulong ka pa dito Pag nag-bribe ka, but you don't need to do it here. Kasi ako nagtatransact lang ako lahat, compute lahat, even yung mga computer na. See, mga kababayan? Kaya gusto tayong Gusto tayo lahat gurgurin. Pero gusto ko talagang i-emphasize sa inyo na wait a minute. Na ito yung mga plano nila para kasi naloloka sila Naloloka sila paano daw kasi nakarating kay Maharlika yung mga information. Dami kasi natin juting jazz. Paano nakakarating? Marami pa po. In fairness, I sincerely, giving you honor doon sa mga tao, lalo yung mga puting ahas ko na I know it's hard for you guys na nakikita ninyo, pero at least yung pagbigay nyo ng information sa akin, isang malaking kabayanihan na yung ginagawa ninyo. Naintindihan ko kayo, may mga pamilya kayo, baka ipapagurgur kayo ng mga ito. But gustong-gusto naman nilang lumabas, pero baka nga ipagurgur sila. At naintindihan ko kayo, the only solution talagang taong bayan, sabi nga, dapat kayo ay army. Dapat kayo mga bubuyog. Kayo ang mga puting bubuyog. Yan bagong term natin. Di ba ang bubuyog, pinoprotektahan nila yung kanilang bahay? Yeah, bees, di ba? Bubuyog is bee. Parang ako. Di ba? Bubuyog ako, pinoprotektahan ko ang inyong bahay. So ngayon, mga palangga, dapat ganun din kayo. You protect your territory. Magtulong-tulong kayo parang langgam. Parang mga puting langgam. Di ba? Ang mga langgam, bayanihan. Di ba? Pag may gusto silang kainin, kaya ito, ballpen, kunyari ito ay stick, kaya nilang bitbitin to, tulong-tulong. Kung si Cathy Binag lang, si Morales, si Roque, ako, sino pa may maisog, Glenn Chong, Vic Rodriguez, hindi namin kayang buhatin yan. Hindi namin kaya kayong buhatin, mabigat kayo lahat So, pero kung tulong-tulong kayo, parang langgam, mananaig kayo sa laban. At puprotektahan nyo na parang natutubi. Tutubi is iba. Na parang bubuyog, mga palangga. Okay? Tutubi pala yun. Hindi pala ako yung bubuyog. Iba pala yung tsura ng bubuyog. Di ba? Para protektahan nyo yung bahay ninyo. Dapat kayo,
Kasi iba-ibang kategory. Yung mga puting ahas natin, pinapagapang, gumagapang lang sila dyan para magbigay ng information. You act like bubuyog, protect your bahay, then act also as langgam para kayong mga white army na bubuhatin yung si Kuting. Di ba? Nagbubuhat kayo ng pagkain, bubuhatin yung si Kuting palabas. Kasi napupugaran na ang Malacanang ng polboron. Kaya nga itong PIDEA, itong mga Congress sista na ito, alam nyo, napakadali lang hulihin ng mga yan. Okay? Napakadali lang. Puntahan nyo ngayon sa Malacanang. Giatay yun, sabi ni Bandata. Puntahan nyo ngayon. Huling-huli nyo. Baka punong-puno ng stash box ni Lisa at ni Kuting doon. Hindi ko pa ba nakikita? Well, PSG, alam nila yan. Alam niyo na si Bangag ay bangag. Figure 4. Ayon sa forensic result, Figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. And that is Bangag Jr. Kita nyo to? O, babasa ko sa inyo. Saan part na yan? AI. Ayan. Alright. Yung kuko ko, hindi pa naka-manicure. Okay lang yan. AI has not been AI rape. See? Diba sabi ko sa inyo, ang ekspertong ito ay willing mag-testify sa korte. Aantayin nyo ba bang magurgur si Marlica, magurgur si Cathy Binag? Antayin nyo pa ba yun bago kayo umaklas? Katulad ng mga bangag na ang intention nila at ang kanilang mga trolls, ipakulong kami. Di ba? Gusto nila, makulong na kayo. Marlica, kulong ka na. Lutang yan to mga to. Gusto niyo ba yung ganon? Na kapag nagsasalita kayo, manay mo, yung next time, next generation, yung mga anak nyo naman ang magsalita, magkaroon pala ng reincarnation si Maharlika at si Cathy. At si Agent, lahat ng mga matatapang. Pag nagkaroon ng reincarnation sila, tas anak nyo pala. Dahil nagsasalta yung anak ninyo, sabi nyo, patay, gurguri na yan. Kasi masyadong madaldal. Ganon din naman ang pagtira nila kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo. Si Pangulong Duterte, matabil man ang, matulis man ang dila, like Maharlika. I cannot change myself na para magpakonyo-konyo ako. Oh, naman, siya. Magganon-ganon ako. No. I cannot change myself para mag-acting-acting na ganyan. It's the same thing with Pangulong Duterte. Pero siya, meron ba siyang pinagurgor na kritiko? Buhay pa lahat ng kritiko ni Pangulong Duterte. Pero persilapid, 3 months lang, boom, gurgur sa panahon ni Kuting. At number 1 na kritiko ng mga bangag. Gurgur. Si Pangulong Duterte, sino ang mga nagurgur? Hindi ba mga polboronic? Kung ako nga presidente niyo, hindi lang yan magurgur eh. Di ba sabi ko sa inyo, 10,000 na pagnanakaw, utod ang Pinky. 50,000, utod. 1 million, utod. Yan. I don't care. Sabihin sa akin ng international, ano gusto mo? Mamuhay yung mga kawatan na yan? Pag ganyan ang batas sa Pilipinas, sa 10,000 pa lang nanakaw, oh my God, tatalbugin natin ang Singapore. Tatalbugin natin ang mga mayayamang bansa. Imagine mo sa 10,000 wala na magnanakaw. Ibig sabihin ang pera ng bayan intact. Then magkakaroon tayo ng maraming project. Kasi 10,000 pa lang, utod na ito, kabog na sa banga, di ba? Huwag kayo mapagod. Kasi pag kayo napagod, huwag ka mapagod, may isog. Dapat na ako meron mapapagod dito, kami. But because of you, kasi ito ang gusto nila mapagod tayo. Hindi nyo ba napapansin? Ito ang tirada nila sa atin, sa akin, sa mga kritiko. Para paghurin kayo o i-stress kayo. No. Dapat ganito ang mukha mo pag stress ka. You know what I mean? Pag ganito ang mukha pag stress ka, pag iyak-iyak ka dyan palangga, talo ka. Tandaan ninyo,
sa laban, di ba, dapat hindi ka susuko. No matter what. Huwag ka pang hinaan ng loob. Tao lang din yung, well, animal nga sila di ba? Pag nagpasindak ka, talo ka, di ba? Sabi ko sa inyo. Kailangan mo lumaban. Okay? Para mo lumaban sa future generation. Like ako. As a lola, di ba? Alam niyo, lola ako, may apo ako. I'm always thinking about the future of my apo. Okay? I'm always thinking about the future of my apo. Kaya nga sabi ko sa inyo, I increase my insurance. Kasi ba nagurgur ako, sabi ko, ito totoong kwento to bago ako magpaalam sa inyo. Lagi ko nakausap yung mga bata, mga anak ko. I have 2 kids. You know? Actually, you know, I got another insurance which is malaki talaga siya. Ngayon, malaki din ang bayad. Pero kinocompute ko. Sabi ko nga, ito kanina, sabi ko gano'n sa Junaki. Sabi niya, bakit mama, mamamatay ka na ba? Sabi nga sa akin, no. Sabi ko na, hindi ko sila hayaang ano nila ako. But at least sabi ko, kung mangyari man, you'll never know, mamatay ako sa aksidente, magurgur ako sa, kasi kanina may nakita kami aksidente. Alam mo yon? Kaya pala kami nag-usap na gano'n. May nakita kami aksidente, ayun, tinaw ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko, tignan mo, anak, sabi ko na gano'n, you'll never know. Sabi ko na gano'n na, matsugi ako. Hindi ka mamapatay magurgur, pwede ka mapatay sa aksidente. Kaya sabi ko na gano'n, at least pag napatay ako, secure na kayo ng, secure na yung apo ko. Okay? Actually, di ba, you know that yung may mga insurance, may mga porsyento. Yung anak kong panganay, sabi ko, maliit ka lang kasi wala kang anak. Maliit ka, mama, ganyan. May favoritism. Yes, may favoritism talaga ako. Yung apo ko, kanya lahat. Kayo, kaya niyo mabuhay. Yan, baby pa eh. But anyway, sa seryosong usapan, bakit ko ba ikinukwento? Because we are thinking the future of the next generation. Kung gusto niyo protektahan, katulad ako na iniisip ko ang henerasyon ng aking apo, di ba ganun din kayo? So kung papabayaan niyo sa Pilipinas na babuyin ng mga sindikato at nakawin lahat ng pera ninyo, at bahain kayo at magkaroon kayo ng leptospirosis. Na kapag na-ospital kayo, na dapat kahit may PhilHealth kayo, tatanggihan kayo sa ospital. At hindi lang isang tao, millions of Filipinos ang nakakasuffer ng pangungutya sa ospital. Milyon-milyong Pilipino ang tinatanggihan ng walang pambayad. Milyon-milyong Pilipino ang walang pambiling gamot, walang pambiling dextrose, walang pambiling gasa, na kapag nasa ospital ka o nanganganak ang inyong mga asawa dahil wala talaga kayong pera palang, kaluoy talaga, tinatanggihan kayo ng ospital. Ang nasa mind ko, sabi ko, I wish magkaroon talaga tayo ng leader na protektahan yung taong bayan. Kasi kapag ang taong bayan, ang mga henerasyon ay equipped sa katalinuhan, equipped sa health, then magkakaroon ng progress ang Pilipinas. Paano tayo magiging progresibong bukas? Na sinasabi ni Marcos Jr., adjutang na yung baha lang na pinagluloko tayo na 5,500 flood control, tapos binaha tayo ng bonggang-bongga. Di ba yung mga nanay, tatay nyo, nagkaroon ng leptospirosis? Sila lang ang bumubuhay sa inyo. O maliliit pa mga anak nito, 4. Paano magkakayod yan? Di ba? Paano kakayod yan? Dahil nagka-leptospirosis, dahil sa kasinungalingan ni Bangag, na sinasabi niya may flood control, wala pala. Sinong maapektuhan? Di ba yung bata? Baka walang panggatas yung bata. O kung may nagagamot na anak o whatever, di ba? Yung asawa, dahil naputol lang pagtatrabaho, dahil sa jutang genimis na baha na yan, dahil supposedly yung 1 trillion budget na dyan, ay ilagay dyan sa flood control na yan, para hindi na lumusong sa baha yung tao, anong ginawa? Napunta sa bulsa nila. Then again, it's your choice. Mga palangga, sinasabi ko lang yung pangarap ko sa inyo. Okay? Kasi ako kahit papaano dito, hindi ko nararanasan yung kahirapan. Sabi ko nga dito, kahit homeless ka, dito may makakakain ka. Bihira ang homeless na payat dito. Ang mga payat dito, addictus benedictus. Pero, yung mga addictus, katulad ni Bangag. Pero kung dito, kahit mahirap ka, di ba sabi ko sa inyo, hindi ka makakakain ka pa rin ng apple at grapes. Kahit daw jobless ka. I'm telling you. Kaya, pangarap ko sa Pilipinas na magkaroon ng isang leader. Hindi kailangan si Duterte o kung sino pa man na leader. Basta kahit anong apelyido, wag lang Marcos Araneta at Romualdez. Wag lang yung 3 pangalan na yan. Okay? At yung ibang mga nasa Kongreso. Kahit anong apelyido dyan, as long as they are for the country and they are for the people.
Hindi na kailangan kung meron nga lang na hindi Duterte ang apelyido. O, di ba? Pwedeng Contreras. Why not, di ba? Basta gagawa ng tama sa taong bayan, then why not? So yun ang kailangan nating leader na kayang mag-utod ng tudlo ng mga kawatan. Anyway, so sa kapapasok lang, ang topic natin ay may threat sa buhay ni Kati Binag dahil mayroong gustong magpagurgor sa kanya ayon sa ating informante na pinapakalat ni Sexy Star ay si Tambaluslos. At si Inday Sara tutuluyan nila sa impeachment pero hindi daw nila pag-uusapan sa plenaryo